PBB Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulad sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:33 aga. Aga sa Iloilo. Masapo. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng buhay sang gabi antes. Bagong mapaglaon. Isa naman kapag tumakas sa matahong na panaabuton. Good morning! Ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw ko naga. Magadulong sa labing ulihin nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topics sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayong nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ayong aga Pilipinas, good morning liwat Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program sa buong adlaw sa Huwebes, August 21, holiday. Makatulog sa droga. Wala sing klase, wala sang trabaho sa mga opisina sang gobyerno diri sa may palibot sa syudad sang Iloilo, mahawan-hawan gawa aton ng mga dalanon. Sa buong aga pagpadulong naton diri ti katawhay kag ligwa sang aton nga mga karsada pangod iyang holiday sa buong adlaw. Matakugang lapit sa imo ka. Sa aton sinitalalo doon ng mga balita na talana nga magapatigayon sa inspeksyon subong nga aga ang pinaka opisyal sa Iloilo City Government agad usisaon ang pinaka mga proyekto, ang mga flood control projects, mga kabarangayan, kaupod ang mga kapitanes, barangay officials sa sining mga projects bala, no? Ay ning mga flood control projects nga kung matandaan ninyo sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. diri sa Iloilo City. Isa gid ini sa mga ginbisitahan niya kaga until now. Ang iba naman yang mga lugar kag kaprobinsyahanan sige gyapon ang inspeksyon sang aton siniyang presidente. Kunita magsala from Budburan Creek diri sa Maylapos ang mga flood control project kag ang mga water works na talana nga pag sikyaron sang aton siniya nga Iloilo City Government subong nga adlaw. Sa piyak nga bahin, mayaraman sa ginpatigayon nga PETS program ang aton siniya nga syudad sang Iloilo may kaangtanan sa pagsaulog sang Iloilo City Charter Day sa diin nga ang aton nga mga hinuptanan ng mga pets nila dala nila sa Protect, Educate, Track, Sterilize program sa Office of the City Veterinarian nga kahapon nga adlaw Agosto 20 ginpatigayon sa Barangay San Juan sa distrito San Molo. Sa pagpauna ni Dr. Fernando Abulencia na tagaan kahigina ng aton sini mga pumuluyo nga mapa-check up nila, check dai kung may mga rabies vaccination dira ang health sang ila sini nga ikayong lawas sa ilang mga hinuptanan ido kag kuring gintagaan sa medication kag supplements ang ini nga mga pets kasunod sa sining ginhiwat yang pets program sa syudad.
Sa pihak nga bahin nangin mainit man kahapon ang ining sesyon naging patigayon sa aton sini nga Iloilo City Council kasunod sang pangabay sang pila ka mga konsehal nga tikon pwede bawion ang deklarasyon nga persona non grata kay Iloilo City District Engineer Roy Pakanan. Kahapon nangin mainit ang diskusyon sa aton sini nga mga konsehal kay may mga nagapabor, may araman nga hindi pabor kag may mga request ang aton sini nga pila ka konsehal nga ipabawi sa aton sini nga alkalde kay Mayor Reza Trias ang deklarasyon nga persona non grata kay Engineer Pakanan kay base pa lang nga magtambong siya sa hearing sa aton sini nga City Council para mausisaan ang estado sa pinaka mga proyekto sa flood control naton diri sa may syudad sang Iloilo. Isabahin ni Councilor Rex Sarabia nga mong majority floor leader sa City Council para sa iya daw hindi na kinanglan nga bawion pa na daw nagtaas kid ang tingog ni Councilor Sarabia kahapon sa sining pangabay. Tuloy nangabay sini si City Councilor Mig Streñas nga pwede ko no ma-request ang isang City Council si Mayor Reza nga bawion ang deklarasyon nga persona non grata. Kaya ang nagdeklara sa unay nga persona non grata kay Engineer Pakanan si former Mayor Jerry Trias. Siling sang mo patay. Igugma kung tagit sa Pero kagapon ti daw damo man ang hindi kumporme, no? Pero kay City Councilor De La Liana, si Councilor Sarabia, pamatian tabla no ang ilang kwan nga nangin deliberasyon kahapon sa sulod sang sesyon sa sangguniang panglungsod dira sa may City Hall kay ti kahapon nga adlaw madamo sang mga topiko nga gin-discuss sa aton siniya nga mga konsehal. Pamatian naton bala ang kabahin pahayag ni Councilor Sarabia. We need to have a backbone here in the city council. If he is a person of appropriate, he must come to our city council and earn. That's candidly what I feel. The city council will not appeal to any individual. We are to observe no less than the people of the Iloilo City. They have also agreed their plan. That's why I vehemently object to any measure to live the persona non grata declaration against Engineer Pakanan. And I would like to reiterate the call of the good Councilor Menendez that if he continues to fail, kindly, please, respectfully and honorably resign from your post. I think Councilor Rudolph Dablo has said that. Councilor Delphon, you are recognized. Thank you, Madam Chair. Much has been said already regarding Engineer Pakanan, and we have heard so much from the council, strong words, and probably also we hear from Engineer Pakanan, soft but probably strong words as well, but softly delivered. Madam Chair, I was gonna request the council if it is our intention to lift, but paboran natin si Engineer Pakanan, kaya doon mo muna ng rason niya. So that he may appear. So, I'll leave it to the body na lang. If we're going to lift this and allow him to come and stand by his words na kung i-lift na to, nakanto siya. And that's the only way. Although legal measures were mentioned already by Attorney Rex that wala man implication kung ang persona ng grata. So whether we lift it or not,
But we can appeal to the good mayor. Ang nagtatagal is ang personal ng data is the former mayor, Jerry Treñas. If the good mayor, Inday Raisa Treñas can do some action to lift, and if the council would like to appeal on that also, kung mamulang tindog sa tanan, na-lift natin so that he may appear to our platform. I would like to know that kung amunang gusto natin sa council. Are we one in requesting our good mayor to lift the personal ng data so that to make sure that Engineer Pakanan can appear on the next Quadco, Madam Chair. So we'll leave it to the mayor if the council would like to stand by that. Nabatian si City Councilor Sarabia at si Councilor Rudolph Ganzon kahapon sa sesyon sa sanggunian na panlungsod. Nati nag-aayo ang iban ng mga konsyal kung nag-deliberate sila if i-request nila si Mayor Raisa Treñas na bawion ang ining deklarasyon bato kay Engineer Pakanan nga persona non grata. Isuno kay Councilor Sarabia hindi naman kinahanglan no na bawion pa. In the first place katungdanan gid niya tani kung nga ipaathag ang mga estado no, especially sa mga project sa flood control na gusto may baluan sa aton siniya nga mga konsihal. Bantayan nato na sa masunod kung matambong si Engineer Pakanan kag kon bawion ni Mayor Raisa Treñas ang deklarasyon sa persona non grata kay Engineer Pakanan. Sa imo panglakat matugang mudlak sa imo ka. Sa pihak nga bahin kadtuan nato nining ginaduso karon nga ordinansa ni City Councilor Romel Duron nga daw pasakaan ang fee. Pananglit nga mayara sing mga ulot doon bilang nga kahoy, may mga ipautod ka nga kahoy din sa may syudad sa Iloilo. Ay daw kabarato kuno sang sukot. Plano ni City Councilor Romel Doron iduso sa konseho na amendahan ang ordinansa agud mapataasan ang rate sang pagpangutod sang kahoy diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo. Kay dugay na ni kung dito magsala ang old ordinance ang 2004 pagintukod. Kung mapatapas ka kahoy kuno bisan ano kadako ang bayaran mo lang isa ka gatos. Per puno hindi so plano ni City Councilor Doron what if makahimo kita sang rate amindahan naton ang rate nga per board feet kita panukot sa aton siniyang nga rate wala na didaan kahoy sa syudad sang Iloilo utdom mo pa limitado na lang ang mga puno sang kahoy sa may Iloilo City so isa ina sa mga gusto nga amendaran sa aton siniyang konsyal. Pamatian aton bala si City Councilor Romel Duron angot sa iya siniyang proposal sa amendment sa ordinansa nga pasakaan ang rate o kung ang fee sa tion nga mayara sing pang-utdon ng mga kahoy dili sa may syudad sang Iloilo. Si City Councilor Romel Duron. 25 years, ang fee is only 100 pesos. So we need to amend this, no? It depends on the kind of rate that will be cut off. And if possibly, we will not kill the tree, but we will use this modern instrument of earth boning of trees. Ginakot-kot na na, no? Kag i-transfer to a more appropriate place, which they are doing, I think, in advanced countries like Singapore and Japan. Kaya dito may 5 anyos mong itanom, but yun lang because of the construction, maybe of building or roads or whatever, or drainage, no? So there are even more than 50 years already. Siguro sukton na sila, just like what they are doing in Baguio. In Baguio, kung may pine tree or may mga tree, it depends on the kind of species. Kung nara or hardwood, na
Lain ang iya na value. Siguro sa tunag sila, board, fit, board. I think depende sa species, sobrang na 50 pesos or even more ay sa board food sa kahoy. I think the councilor, the board food, no? Gani, budak sa ordinary species. However, if it is what you call that, mga yakan, nara, 25 years, hindi na ako. Imagine, Maya, 100 pesos lang. So I was wondering where this trees cut na ginakutod sa DPWH, kung di nila ginakagpong sa Maya, 100, ang kumigyan nila sa St. Joseph, so I think this is a reasonable ordinance, no? Pwede in 100, and at the same time, Nabatian si City Councilor Romel Doron may kangtanan sa sining gina-propose nga ordinansa nga amindahan ang rate sa pangutod sang kahoy diri sa may syudad sang Iloilo. Kaya ti daw tama na gid kuno ka barato sa ila siniyang fee nga ginasukot no kung mayara sing mga ipasirahe bala. May ordinansa ina nga dapat ilisensya mo gid na kuhaan mo ina sang permits. May mga fees ikaw nga dapat isettle bag-o utdon o kung tapson ang mga kahoy diri sa may syudad sang Iloilo. Uyog nga tunay, dughan ko sa imo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:50 na sa aga sa pagpangalagad sang programa Iloilo Morning. Hahay. Sa imo panglakat, matakugang mudlat sa imo ka. Holiday subong adlaw kasunod sang sa ulog dato no ang Ninoy Aquino Day basta August 21. So kuan gid sundanay gid subong ang holiday naton o Ninoy Aquino Day subong adlaw sa mabot nga Lunes, National Heroes Day kag nagdungan pa sa 88th Iloilo City Charter Day celebration naton. Malawig-lawig ang bakasyon sa aton sini nga mga kauturan. Ay, inday, Yang iban sina man sangkit. August 22 file leave para nga ti mayara ka sang 5 kadlaw nga bakasyon Ako tanan kami mali. kasunod sang selebrasyon nato niya sang holiday subong nga bulan sang Agosto. Republic Act number 9256 nagadeklara sang August 21 bilang Ninoy Aquino Day kag isa ini ka special non-working holiday subong iyang adlaw. Sa Lunes sa National Heroes Day naman kita. Yeah. Pantayan niyo ni karon ang ang detalye sa inspeksyon nga pagapatigayon non kundi ta magsala ang aton sini nga mga officials no from city government magapatigayon sa inspeksyon sa mga flood control projects especially sa mga barangay nga ginareklamo sa pila ka mga pumuluyo. Nalipay. Ati daw ang proyekto dira sa ila area nag-cause ang trouble, nag-cause ang problema sa tiyon nga mag-ulan-ulan. So i-assess ini kay ti isa ini subong sa mga mainit nga topiko nga luyagid pa o sisa sa aton siniya nga national government sa pagpanguna sa aton sini nga presidente. Actually may hearing na gani ang Senado, ang aton sini nga Department of Public Works and Highways salang na sa hearing sa aton siniya nga Senado agod usisaon imbestigaran ang mga sa likod sa sining flood control projects kay may mga nadiskubrihan gid mismo si Presidente Marcos nga ginkadtuan niya nabayaran gali ang kontraktor. Kung dito magsala, worth 55 million pesos tong isa sa mga ginbuyagyag sa presidente na diskubrihan. Ginbayaran, pero wala nagtupa. Muna tawag nila nga ghost project. Hindi mo panisubong ang sa likod sini nga ginaimbestigaran sang aton sini yang Senado. Sa imo na. Itikin warningan ni sila mo sa pa lang daan, sa zona pa lang sa presidente. Ginpalagtikan na ni sila tanan. From Luzon, Visayas, Mindanao nga mga proyekto
sa lalaman ni Sa imo ka ang pagpatigayon sa inspeksyon sa aton siniyang presidente. Wala por sila na ang dugan ko inday. Kahit galing ako pa. Si Sir Makoy, Sir Max nagaupod gid sa aton siniyang pagpangalagad sa aton nga programa, Sir Sherwin Marcuia, sa aton sini nga mga Facebook live viewers nga nagaupod kada aga. Padayon lang kamo sa pag-view pag-watch sa aton sini nga mga programa, pag-comment down kung may ara kamo sang mga greetings. Feel free gid no sa pag-comment sa aton siniyang Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page para nga ma-recognize naton, ma-acknowledge naton ang inyong mga talamyawon. Good morning kay Sir Nudge Jaira Nonato nga nagatanaw sa aton siniyang pagpangalagad. Salamat gid sa inyo siniyang pag-join diri sa aton siniyang programa. Wala na kita siyang tiyempo diri sa aton siniyang pagpangalagad sa Iloilo Morning Program. Ako na gid na mga inyo alagad. Janelle Baclay, Mayong Aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.